Good morning guys! Makulimlim na umaga sa inyong lahat. Sisilipin natin yung kalsada na magdudugtong mula New Clark City papunta ng SCTEX. Yan, yung kahabaan na yan. Titignan lang natin kung open na. Hindi ko sigurado kung open na to kasi hindi ko napapansin pag dumadaan ako sa SCTEX Pagkatapos natin makita to, yung estado dyan, sisilipin naman natin mamaya yung mula New Clark City papunta ng Clark, Pampanga. Sobrang kulimlim ngayong araw. Anyway, tara guys. So, ito yung MacArthur Highway. Dito kayo papasok papakanan pag gusto nyo pumunta ng SCTEX. Let's go. So entry papunta ng SCTEX galing Bamban. Pag papasok tayo dito, hindi tayo makakalabas. Iikot tayo doon sa may toll gate. Woohoo! Ganda. Hindi ko lang sigurado kung ilang kilometro to mula doon sa MacArthur Highway kanina kung saan tayo nag-entry. Pero mga abot dito ng 4 siguro. 4 kilometers maybe. Parang open na nga kasi may nakikita akong nagagaling SCTEX. Yan, itong mga to guys, nagagaling na SCTEX yan. Parang open na nga. So ito yung sinasabi ko, walang U-turn dito. So most likely lalabas tayo niyan. Kung hindi natin itutuloy sa SCTEX, doon tayo sa may tollgate mag-U-turn. I think may slot naman doon bago pumasok sa expressway. Ganda rin, ano? Pero hindi nga lang asfaltado. Open na nga. Open na nga. Ito yung entry pag galing New Clark City papunta ng SCTEX. Yan. Itong side naman kung saan tayo ngayon, ito yung exit galing SCTEX papunta ng MacArthur Highway, or pag gusto nilang dumiretso papunta ng New Clark City. Open na pala, hindi ko alam na, hindi ko masyado napapansin to, pero open na. Pero at least na-confirm ko, next time dito na ako dadaan minsan pag meron tayong sasadyain dito malapit. Okay yung kalsada niya, yun nga lang hindi asfaltado. I think 2 years ago ko na-check to pero sarado pa. Buti naman in-open na nila. Ito naman papakanan kung saan lalabas yung Fortuner. Pa-exit na to papunta ng MacArthur Highway. Yan, yun yung MacArthur Highway. Tapos ngayon dediretso tayo ng New Clark City. Yan, ito yung tulay mga brother. Ito na yung tulay papunta ng New Clark City naman, pababa doon. Tapos ito na yung MacArthur Highway. Boundary ng Bamban at saka Kapas. Pero yung New Clark City, yung bababain natin doon, ay part yun ng Kapas. Okay, malilito ha. Ang tinutukoy ko lang na boundary ay ito pong part dito ng MacArthur Highway. Yung lapad ng kalsada na ito ay 4 lanes na may skirt. Siyempre, bike lane na yan. By the way, part na po ito ng New Clark City. Diyan na yung New Clark City marker. Sarap mag-rides dito. Tayo nagmamayari ng kalsada ngayon. Bilang na bilang mo yung dumadaan. So ito kasing New Clark City, maraming ibang mga entry yan para makapunta dito. So pwede ka rin pumasok, manggagaling dun sa Kapas to Botolan Road. So isa pa itong pinasukan natin na entry rin na manggagaling sa MacArthur Highway. Tapos yung isa pa ay manggagaling na dun sa may Clark, Pampanga.
sa ngayon, minamanage to ng BCDA. Pero sila yung nagmamanage sa mga dating kampo ng sundalo or ng Amerikano dito sa Pilipinas. Katulad ng Camp John Hay sa Baguio. Katulad lang din dito sa Clark Air Base. Ang luwang na ito hanggang dun pa. Ang sobrang luwang ng lupain na to. May mga barangay pa nga dito sa loob eh. So itong provision ng kalsada na to ay tagda 3 lanes. So 6 lanes pang kalahatan. Grabe, ang ganda, no? Kompleto pa ilaw. Tignan nyo naman yung solar lights nila, ang lalaki. Tapos eto naman, isa sa mga lay-by na pwede nyong tambayan. Grabe, daming basura. Mga tumatambay dito. At part naman to, kaya kung mapapansin nyo parang may pedestrian. Actually pedestrian nga to. Kasi itong bandang gilid nya, bike lane yan at saka pedestrian. Yan po yung provision nya. Kaya maluwang tong kalsada na to. Last na dinaanan ko tong kalsada na to ay 2 years ago na, kung maalala ko lang. 2 years ago. Tara guys, diretso tayo ng Clark, Pampanga mula dito. Papakita ko lang sa inyo yung gaano kaluwang yung bike lane at saka yung pedestrian. Hindi ko lang sigurado kung nasan yung bike lane dito, pero malamang ito yung bike lane, itong brown na to, at saka yung pedestrian naman doon sa mas gilid sa outer lane. Papakita ko lang sa inyo, doon tayo sa pedestrian. Grabe, ang lapad. Pedestrian pa lang yan, ha. Parang masarap din mag-trail pala dito sa gilid-gilid na ito, oh. Next time si Rusa dadali natin dito. So kung susumahin natin yung kabuuan ng kalsada kasama tong bike lane at saka itong pedestrian, umabot to ng 10 lanes. 1, 2, 3, 4, 5 10 lanes mga brother, grabe yun. At kompleto pa ilaw dito. Kita nyo naman yung malalaking mga solar panel na yan at saka solar lights, diba? Sarap mag-jogging dito. Or hindi pa masyado nalilinisan dahil nga hindi pa naman, wala pa naman masyadong nag-i-invest dyan sa may New Clark City. Saan na tayo bababa papunta sa main road? I think lulusutan natin ito dun sa kabilang lay-by. Kasi wala namang babaan dito eh. Tama, lay-by nga to. Tutumbukin natin. So pangalawang lay-by to mga brother. Buti pa dito may lay-by, ano. Pero dun sa Central Luzon Link Expressway, yung mula SCTEX hanggang Cabanatuan City, wala. Back to main road na tayo. Pangatlong lay-by. Grabe. Parang every 500 meters may lay-by. Manalo to ah. Ganda oh, di ba? Bundok sa kanan, bundok din sa kaliwa. Ito na yung tinabasan na bundok mga brother. Kasi kung makapansin nyo, di ba, paikot yung bundok na yan, papunta roon sa kabila hanggang dito. Ang ginawa nila para makagawa ng kalsada, tinabasan nila yung gitna. Yung kanan natin, golf course yan. Dami rin namamasyal, no? Ito guys yung sinasabi kong tinabasan nila na bundok. Kasi magkadugtong to eh. Na bundok eh, syempre kailangan gumawa ng kalsada. Imbes na papaakyatin yung kalsada papunta sa taas ng bundok, ginawa nila biniyak na lang. Pwede rin sana tunnel, ano? Para mas cool ng konti. At least meron na ng tunnel.
Dito sa kanan natin, napakadaming tanim oh, mga buko, mga niyog. Dami niyan. Itong taas niyan, guys, part pa rin yan ng golf course. Ito yung mga naidagdag. So ang ginawa nila dito parang enhancement na lang. Uy, ang ganda, tignan oh. Tignan nyo naman. Han Reserve, sabi. Han Reserve nga ba yan? O tama, Han Reserve. Wala tayong matatanungan kung ano to. Pero alam ko yan, golf course eh. Boss! Para sa ano ba to? Resort? Resort? Di yung ginagawa nyo? Ay, pabahay. Pabahay sa ano, sa mga sundalo, gano'n? Lahat. Akala ko, pero yung tabi niya, golf course yan, ano? O tama, yung golf course guys. Sige kuya, thank you ah. Pang milyones yan mga brother. Ang ganda ng view. Ang ganda ng location. Napapagitan ka ng ano, mga business districts. Malapit ka sa Bamban, malapit ka sa Capas, Mabalacat, New Clark City, at saka sa Clark, Pampanga. Ito, enhancement na lang yung ginagawa dito, pero matagal nang tapos to. May mga dinadagdag na lang sila sa gilid-gilid. From New Clark City hanggang Clark, Pampanga, halos nalagyan na nila ng pailaw na ganito. Tignan natin yung mga area na wala pa, pero sa tingin ko nalagyan na lahat eh. Grabe ano. Grabing budget na ito. Magkano kaya isang poste? Magkano budget ang isang poste na yan? Tapos dito pala drainage yung tinatapos. Actually ito rin, tinabasan din yung bundok para mailagay yung kalsada. Ayan o, ang taas. Dito sa gilid yung pailaw ay wala pa dahil nga tinatapos pa nila yung drainage. Pero yung gitna meron na sa may Center Island. Tapos sa may bandang likuan naman dito yung Goshen farm ba yan o resort, yung parang Euro. Ito yung Goshen guys, the Europe of Bamban, Tarlac. Ano yan, parang collections ng mga building, replica ng mga sikat na building sa Europe. Sarap mag-bike, tamang ensayo lang. Oo nga pala, dito maganda mag-bike kasi may uphill, downhill. Tsaka yung uphill mo hindi masyadong mataas. Balik tayo, kompleto pa ilaw dito. Palibhasa, tapos na yung drainage. Although hindi pa nalalagay yung takip, mga takip-takip na ko. Delikado yan. Ayan o, butas. Pag may nagkamaling dumaan dyan pag gabi. Shoot ka dyan. Sa kabilang side ng bundok na yan, yan na yung Sacovia River, Sacovia Bridge. Malamang yung last na gagawin dito yung asfalto. Asfalto ito all the way, no? Ganda. Sana nga balang araw walang toll gate. Pag nag-drive pa dito parang ano lang, parang nasa park ka lang. Seryoso, ganun yung pakiramdam ko. Parang sa park lang. Ito rin guys, tinabasan na bundok. Ang taas din yan, tinabasan nila oh. And finally, nandito na tayo sa Sacovia Bridge. Alright. Finally guys, ito na yung famous na Sacovia Bridge. Yung design niya na ganyan, ang explanation pala yan ay yung parte dito sa Tarlac at Pampanga, yung kabundukan daw. Yan pala yung ang dinidepict pala niya na yung mga bundok.
BCDA. Ayan, may BCDA dito logo. Ang BCDA ay Base Conversion Development Authority, BCDA. Ayan. Sila yung namamahala sa mga dating base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas noong unang araw. At ngayon ay ginagawa nilang business districts katulad na itong Clark, Pampanga at saka New Clark City. Sa Kapas yung pinanggalingan natin. Ganon din ang ginagawa dun sa Camp John Hay sa Baguio City. Diretso natin sa loob ng Clark, Pampanga. Diretsoin natin yan. Sa kabilang side ng bundok na, sa kabilang side ng bridge na to, yan na yung Clark, Pampanga. Tara, libot-libot lang tayo doon. Tapos siguro mahanap ng may meriendahan. Woohoo! Maraming nagpi-picture dito dati eh. Unfortunately, hindi pwede magpalipad ng drone dito dahil nga sobrang lapit na yung airport. Clark Airport. Sarap naman mag-joyride dito. Sabay jogging na rin, mga ganun, di ba? Yun, dulo na ng tulay. At welcome to Clark Freeport Zone. Clark, Pampanga. Tubukin agad natin yung gitna. Yan yung bike lane guys, oh, ang luwang, ang lapad. At yung papasok naman na to, yung papunta ng airport. Sarap ng bike lane dito, oh. Talagang cycling friendly zone itong Clark, Pampanga. O ganun din naman sa Clark, Kapas pagdating ng araw. May mga designated na bike lane eh. Grabing luwang ng Clark, ano. Isipin mo yung lupay na kaluwang na yan, magsimula dun sa may New Clark City sa Kapas na pinanggalingan natin hanggang dito, ilang kilometro na yan. Yung haba niyan mga 20 kilometros na siguro to, baka sobra pa. Haba pa lang yung sinasabi ko, paano pa yung luwang, diba? Clarkland Dinosaur Island. Dinosaur Island. Maganda to, pang pamilya kasi itong lugar na to eh. Hindi siya yung tipong pang adventure. Maganda, dalhin mo yung pamilya mo. Acacia is life. Ilang taon na kayo itong mga acacia na to, ano? Ang lalaki na, nakakatakot na tignan. Parang pang horror movie na yung itsura niyan. Napakadaming sanga, oh. Dinedevelop nila, gawing picnic area siguro yan balang araw. Maganda nga naman kasi ilalim ng mga punong kahoy eh. So hindi tayo papasok sa mga pasyalan dito, ha. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung course nung horseback nila. Mahaba-habang horseback riding na rin yan. Guys, yung Clark Speedway, ayun po yung sa may racing. Yung race track. Kaso hindi tayo makakapasok dahil wala naman tayong reservation. So libot-libot lang tayo dito saglit, ha. At saka kahit naman gabihin tayo, malapit lang to sa Tarlac City. Kapitbahay lang. Walang problema. O para mas tipid, mag 7-Eleven na lang kaya tayo. Mag
7 Mas tipid na pang merienda, 7-Eleven. Tignan nyo naman yung mga akasya nila dito. Alam mo, mga century old na to mga to eh. Ito guys, yung speedway. Walang activities. Nandiyan tayo nang galing kanina. Kaso nga lang sa gitna tayo dumaan. Ito naman, babaybayin natin yung bandang gilid ng Clark, Pampanga. Bali, itong kanan natin dito, yan na yung ilog. Yan na yung Sacobia River. Ito yung pinaka-boundary, itong pader na yan. Tara, papaikutan natin ang Clark, Pampanga. So pagdating ng araw doon sa New Clark City, ganito rin yung mangyayari. Kaso nga lang mukhang matagal na panahon pa bago marami mag-i-invest doon. Hindi katulad na ito na talagang matagal nang established. Napakadami ng building dito, mga businesses, may industrial park, may leisure, alam mo yun, may mall, may you name it. May mga offices, call centers, agencies. Basta, gaya sabi ko, you name it, makikita mo dito. Ganun ka-establish itong Clark, Pampanga. Clark City, Pampanga Loop. Nilulup na natin itong Clark, Pampanga. Basta alam ko dito, madadaanan natin yung Aqua Planet. Banda rito rin, merong pinupuntahang bridge, yung hanging bridge. Pinuntahan ko na dati yun, matagal na. Kalimutan ko na yung pangalan ng hanging bridge na yun, pero sikat din. Pinapasyalan ng mga siklista. Ito naman ngayon yung Koreatown sa kanan natin. Ayos no? May Koreatown na rin dito. Gmail. Pwede tayong dumaan dyan actually, pababa mamaya, para lumusot sa mga ibang kalsada ng Clark, Pampanga. Nai-imagine nyo na ba kung gaano kaluwang to? Kanina pa tayo nag-drive. Kalula sa luwang. Ito na yung papunta sa may hanging bridge, ano? Hagit ba? Sige, okay na, huwag na. Ito na yung dead end na ito mga brother. Ito na yung pinakadulo. Kita nyo yung mga building dito, sulok-sulukan ng Clark, Pampanga. Ang tataas pa rin yung mga building nya. Grabe yung investment dito, ano? Aqua Planet. Antayin mong mag-summer to, punong-puno yan. Parang na-invite din ako na ito dati eh. Na-invite din na yata ako na ito kung maalala ko. Doon sa collaboration. May waves din dyan eh. Ayan, dito tayo kakanan. Parang bahay na to mga to. Residential area na yata to. O ito, residential nga. Ano kaya contract ng mga ganito, no? Siyempre hindi naman forever na contract yan. Kontrata lang yan. Hindi mo pwedeng bilhin, nagli-lease ka lang kumbaga. Eto, gilid na to ha. Pero ang lalaki ng mga building ay... The Heights pala. O, tama. Tindi pala na ito. First time ko dito ah. Ngayon ko lang napansin to. Children's Park. Alam ko banda rito yung papunta ng Sabang Bato. Yung papunta dun sa sikat na yung parang Avatar ng Pampanga. Nakalimutan ko ng pangalan nun eh, pero parang Avatar siya. Yung arts na ginawa ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Ang ganda nun nangyari sa mga
mga naibong mga lahar. Nagmistulang avatar design. Parang puro Korean to mga to. Mga Korean restaurants. Ayan, Sapang Bato Gate mga brother. Banda rito. Kina Alan Pineda. Si Apple Diap. Tama ba Alan Pineda? Ayan. Melting point tatawag nila dito. Itong part na to, ibang, kumbaga ibang section na naman ng mga restaurants, ibang mga establishments, parang ganun. I-define ko na lang yung Clark as para makakuha kayo ng idea. Parang combinations to ng maraming business districts. So may mga area na residential, meron din mga casino, etc. Ibang section naman yon. Dito naman mga kainan, bangko, etc. Doon sa nadaanan natin may ganito rin business district. Tapos ibang lugar naman yung mga pasyalan, yung mga pang leisure. Iba naman to, mga offices, mga call center siguro dito, marami. Pero dito yung pinaka main road na, bale, itong tutumbukin natin na yan. Ganda ng hotel na to, Margot yata yan. Ito na bale yung pinaka main road. Yan sa hinabahaba ng nilusutan natin kalsada dyan, bagsak natin, ito yung pinaka main road. PhilExcel Business Park. Iba na namang section yan, business park naman yan. Tapos sa kaliwa natin, nandito na yung airport. Yan na yung runway. Yan, Air Force City. Wala. Bistro, cafe, bakery. Yan, tong area na to, iba na naman. Kung gusto nyo namang nightlife, Red District ng Angeles. Yan, banda ron. Sa may labasan. Kaso nga lang, di natin pupuntahan. Uy, pwede rin. Pwede rin natin saglitin hanggang gabi tayo. Papakita ko sa inyo yung mga rumarampang mga chika babes. Pero hindi na. Pinakadulo niyan, ang exit naman niyan ay sa MacArthur Highway ng Angeles, Pampanga. Kaliwa natin yan na yung SM Clark. Mag-U-turn lang tayo dito sa dulo. Mula dito naaninag na natin yung daming mga bar dyan sa gilid, bandang kanan. Yan na yung Friendship Highway ata yan. Ito na yung rotonda. At exit na rin to, papunta ng MacArthur Highway. Ikot lang tayo ha, babalik din tayo sa loob. MacArthur Highway na po ito, Angeles, Pampanga. Yan, umikot lang tayo. Alright, dito naman sa part na to ay yung kalsada na pa-exit din. Dito natin makikita yung mga poste nung ginagawang daanan ng train balang araw mula Manila or mula Valenzuela hanggang dito sa Clark City or hanggang doon sa Clark City. Ito po yung ginagawa na yan. So dito na tayo mag-exit guys para ma-loop natin, maikot natin yung kabuuan ng Clark, Pampanga. Skirt pa rin to, kumbaga ito pa rin yung gilid. Grabe yung mga poste oh. Malamang dito yung station balang araw. Clark, Pampanga Station siguro to. North to South Railway ata pangalan yan, or South to North Railway, parang ganyan. Pero syempre modern na, hindi na katulad nung tren na yung mga ginagamit papunta ng Bicol. Hindi ganon yon. Parang MRT to, kumbaga extension to ng MRT. Kanan natin dyan yung Dao, yung mga Balakat, mga ganyan. Dadaan sa MacArthur Highway, sobrang traffic dyan. Notorious yan.
Kaya the best pa rin dumaan dito. Kakaliwa tayo dyan. Pupunta tayo ngayon doon sa kung saan tayo pumasok kanina sa may Sacobia Bridge. Sacobia. Alright guys, finally, dito na tayo sa kung saan tayo pumasok kanina. Diyan tayo sa kabilang lane pumasok kanina. Galing tayo doon sa may Sacobia Bridge, sa may tulay. At pinaikutan natin, papunta doon sa baba, papakanan, papunta doon sa gilid-gilid sa kasulok-sulukan ng Clark. Tsaka tayo kumonekta papunta sa main road, papuntang SM. Tapos tsaka tayo kumonekta dito sa kabilang gilid ng Clark, dito sa dinaanan natin. Tapos kumonekta na tayo dito finally back to Sacobia River. Ayan. Hindi na tayo nakapagmerienda. Tapos yung papakanan naman dito guys, papunta yan ng SCTEX. So dito tayo sa connector road ng Clark, Pampanga, papunta ng Clark City, Capas. Oh, di ba? Mga riders yan. Yun. Ayun na nga. So guys, since nakita nyo na rin naman kanina, kita-kita na lang tayo mamaya sa may New Clark City, Capas, Tarlac. Alam ko may meriendahan dito kapag kahapon eh. Yeah. Yan, sa swimming pool to, Olympic size. Hindi na natin pupuntahan. Hanapin na lang natin yung kainan. Wala na yata. May event daw kasi. Pero sa ngayon, ito pa lang yung nagagawa nila dito. Yung natatayuan rather ng mga building. Ito kasi yung mga restaurants eh, kaso wala. Sarado. O yung store pala open. Wala na yung pasyalan. May pasyalan dito nun eh. Ano bang event dito? Parang Philippine Cup 2026 mga brother. Yun pala yung event. Tapos ito naman yung mga condo dito. Pansamantala, dyan muna pinatira yung mga atleta siguro. Athletic Stadium. Yun oh. Baka ma-copyright tayo dito sa kanta. Hanap muna ako makakain. First batch ng merienda natin, empanadang Iloco. Ayan, ay kalami kaayo, oy. Lami namit, ged. Gimasahin. Antayin lang natin maluto yung pizza kasi naantay yung pizza sa likod natin, no, yan, no. Alright, second batch ng merienda ngayong araw ay pizza. Thin crust pala to kaya tuloy nagmukhang napakaliit. Sarap ng mozzarella. So anyway guys, dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa inyong pagsama panonood. Mike Solo Riding Adventures signing out.